So pagbasa sa prodigal son, so naay duha ay ka Kristohanon based sa story. So again, ang story is naay duha ka anak, tapos ang kinamanghuran iyang gipangayong iyang bahin sa kaptangan sa pamilya o nilakwat sa siya iyang gigasto bisan unsa na lang iyang gibuhat dito sa layong dapit o sa dihang ning abot ang dahong kagutom na-realize niya kung unsa ka way pulos ang iyang gibuhat o ang iyang gigasto o nakahinuklog siya sa iyang sala o ning balik siya sa iyang papa silang panimalay o iyang gihangyo iyang papa nga dili lang siya himunog anak, himo na lang siya og sulugoon liman ka anak. Grabe na siya nga kibali pagpakaubos ba, no? Nga dili na ka ilhon nga anak si yung papa, himuon na ka og sulugoon. Pero sa story ang papa iyang gidawat otro iyang anak o iyang gipasaylo o gatong makita pod nga naa ang isa ka igsuon ang kinamagulangan nga mao taraw ang pinakabuutan, no, sa story. Pero makita po nato kung unsa ka lain og batasan ang kaning iyang kuya. So atong pagkaisgutan karon ang duha ka matang sa Kristohanon based sa story. Una nato ang prodigal son. Himo man ni ang pinakasikat sa story. Mo jud ni atong mabantayan sa story kung atong basahon ang parable. So mo ni ako nabantayan sa prodigal son. So again ato ning gi-example sa mga Christians. Ang prodigal son, una na siya'y garbo. Okay. Sa story, makikita nato nga hambugero siya. Feel niya, kaya niya nga magpuyo nga siya ra isa. Feel niya, mabuhi na iyang kagalingon nga siya ra isa. Siya ang magasto, no? Siya magpuyo sa lain nga lugar nga makaya niya nga siya ra. Okay. Sumuni ang mga Kristohanon nga feel nila independent sila, independent, strong, kaya nila tanan. Pero mga kaigsuonan, walay problema kung kaybaw ka mubuot sa imong kagalingon, kay gitagaan matag free will sa Ginoo. Pero atong dumdumon nga mas nakahibaw pa ang Ginoo sa ato. Amen. Ingon sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, ingon sa dira nga trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Bisan gani ang pinaka-bright nga tao sa history, sa Bible, nakasalaman. Amen? So kita na baka nga mag-iisod og times, no? Kita ba baka na daghan pa tayo na ibalaan sa kalibutan. Kita makasala. Amen? So mga kaigsuonan, kaning prodigal son na siya garbo. O kaning garbo, delikado kayo ni. Ingon sa Proverbs chapter 16 verse 18. Palihog ko, Proverbs chapter 16 verse 18. Sa ingon niya dira, pride goeth before destruction. Modyo na atong dumdumon. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. So mga kaigsuonan, kung kita na ay garbo sa atong kasing-kasing, garbo nga kanaban dili ta patabang sa Ginoo. Feel nato nga ay ako ni buhaton, bahala na ang Ginoo unsa may maingon ani or wala ka nagampo man lang para mga pangutana unsa imong kinahanglan buhaton kana ba na mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Kung nakay na nangagarbo mga kaigsuonan, dapat mag-uol na karon, no? Kung nakay mga desisyon ba nga gibuhat nimo tungod kay garboso ra ka, dapat mag-uol na karon. Kay away ingon sa Bible, pride goeth before destruction. Amen? Naadyoy moabot jud na sa imong kinabuhi nga ang imong mga binuhatan, naadyoy mga consequences. So atong makita sa story sa verse 14, ngun siya, and when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. Wala na siya kwarta. Wala na siya mahimo. Kaya yan naman nagasto. Amen? Wala na siya mahimo. Bura po ni siya sa ato abang nga moabot ang panahon nga tagaan tag-challenge sa Ginoo or sa ginani. The story na ikagutom. Nya kay wala naman siya magasto, edi wala siya makaon, unsa nahitabo. And he went and joined himself to a citizen of that country. Niadto siya sa dapit sa iyang kaila, and he sent him into his
his fields, niadto siya sa uma, sa kwarta, so nanginabuhi kibali siya, niadto siya sa iyang kaila, ug iyang trabaho mamahug og baboy. Pagabot 16, and he would fain have filled his belly with the husks that swine did eat. Nya kay makita man niya nga may pa ang mga baboy, kay naa sila'y makaon. Ako in town, wala, gutom kayo. Nya ako, nagtrabaho lang gani ko. Pay makaon, may paning mga baboy, nagligid-ligid ra sa yuta, naa sila'y makaon. So, nakabantay siya. And no man gave unto him. So, ning kaon basag pasaw, pagunihatag sa iyang tao, luoy kayo siya. So, mga kaigsunan nato makita diri nga tungod siyang garbo. Tungod siyang garbo, nakakaon na siya pasaw. Ayaw paabot ang mga kaigsunan nga mukaron pasaw. Amen? Amen. Karang ako masabot ba, dili ta moabot na sa time nga inana na kalisod atong kinabuhi tungod lang kay wala tang pangita sa Ginoo. Amen? Okay mo to, pinakauna sa the prodigal son, garbo. Na siya garbo. Kaduha, ignorante. Okay, masige na ni punta. Una, he didn't think about his family. Wa siya naghuna-huna siyang pamilya. Wa siya naghuna-huna siyang igsuon. Hala, si kuya gani nagpabilin man gihapon. Wala lagi siya naglakwat sa bisag tigulang na siya or dagan na siya naibalan or dagan na siya igoroy kwarta. Wa siya naghuna-huna sa iyang pamilya, wa siya naghuna-huna sa iyang kaigsuonan. And labaw na jud nga wa siya naghuna-huna sa iyang papa. So kung imong sabton ba sa story, iyang papa buutan, no? Iyang papa manginatagon. Iyang papa ba kaya niya isakripisyo ang naa sa iyaha para lang mahatag sa iyang mga anak. Kaya kung imong tan-awon sa story sa unahan mga 20 kapin, 20 verse kapin na diri sa okay, niyo sa 22 nga ihatagan siya og pinakanindot nga sanina para suoton siyang anak. Tan-awon nato nga nga ning biya na kay na iyang anak kibali ning layas kibali ba ning hawa na. Kung sa ato pa bura nang ning backslide. No, nagkabugnaw na sa pagpangalagad sa Ginoo pero pagbalik niya butan kay ang papa. Pero sa pinakauna sa story, wala siya naguna-hunaan na kung unsa kabutan iyang papa. So inana mga kaigsoon, basig inana punta. Amen? Basig ka nang wata kabantay ba nga, butan yung Ginoo sa ato kaluwasan pa lang daan, rasa na gud na. Amen? Walay lain natong mga kuan, binuhatan na makaluwas sa ato. Kana pa lang daan. So inana ba, wala siya naguna-huna siyang pamilya. Kung sa ato pa, wala naghuna-huna sa bulaton sa Ginoo. Wala naghuna-huna sa atong mga kaigsunan sa simbahan. Amen? Okay, ignorante. Kaduha, wala siya naghuna-huna sa unsay mahitabo tungod sa iyang mga binuhatan. Okay. So naiuban, maingon sila nga, ay okay ra na you only live once bitaw. Karon na kay bata pa man ta, so nanay wala na, tigulang na ta, di na ta makalihok-lihok. And usahay, kaya akong mga amigo, di man siya namalikan, kay mga believer man, mag-inom sila. Mag-inom. Yeah. Okay, dili man jud ko. Minsan pagpangutanaw ni mo na sila, dili lagi ko. Dili jud ko, nya kay na naman, anang magtapok-tapok ko niya, palit na sila ginom, bang palit na sila, lain, pagay mo, hawak ka. Tabi-tabi, agod ka dira. May din sila nga, kani si L man ilang tao sa ako dito. Kani si L, nambot ka nung sa pagkain siya mo inom, basin dahil inig, hapit na tayo graduate. Ikaw kamusa dira, bahala mo dira. May sila nga, sige na, karon na bitaw na di lang ka magsaba. Tuwa na, nanintal na. Ingon ra ba ang Proverbs mga kaigsunan, my son, if sinners entice thee, consent thou not. Ayaw jud mo pauto. No? Na ako'y amigo nga nakainom na siya pero dili siya kanang mga dili jud para sa ilabang kanang mo inom, permi mo inom inana. Sila kay kanang mga every Friday, murag ila na nang kuan ba? Tradisyon kiwali nga mag-inom sila kay para na mawala ang stress. So nami isa ka barkada po namo nga dili siya hilig mo inom. Pero sa kadugayan nila tuklod unya kana naging masuya-suya po kay lingaw lagi daw. Okay, enjoy lagi daw pag kana daw
siya. Tuwa. Nakita na namo yung tinuod nga batasan. Pag maubog siya, magyaw-yaw. Bisan unsa na iyang yaw-yaw. Makita na sa iring, yaw-yaw din na siya. Burag ka ng kuan ba, bright kayo ba nga? Iba ka kanang iring. Inani na sila, inanang binuhatan. Grabe kayo nga. Bright kayo siya pag makainom na. Dagan kayo siya nahibuhat pag nakainom na. Pero, hinay sila nga makaigsunan nga. Karon ra bitaw ni ako buhat kong mga butang para pagkadako na ko di ko Bisaya ng regret. Di ko magmahay. Ngawa ko katisting anang butang. Pero mga kaigsunan, nganong magkinabuhi man ka o nganong di man ka magmahay, nga sala man na. Men? Kung ikaw na nga tao niya, magdako ka, nakasimbahan niya. Makarealize ka pagka dako nimo nga, niyon ko nga, magkinabuhi ko nga, walay mahay niya. Karon nagmahay na nun ko. No? Nga no? Ningkuhan ka sa sala. Burarag ka tong prodigal son, nga kaigsunan. Wala siya naguna-huna kung unsay mahitabo sa iya after siyang gibuhat. Pero pag-abot sa paghuman na sa tanan niyang ibang buhat, niya wala na siya mahimo. Luoy kayo siya mga kaigsunan. Amen? Sumuna ang prodigal son. I hope dili tayo na ingon anak. Pero kung inana man noon ka, ayaw ka balaka. Kaya naara man ang Ginoo. Amen? Katong tan-awon, giunsa sa prodigal son ang iyang kinabuhi. So, nasa garbo. Ignorante pa dun siya. Unsa man iyang gibuhat sa story. So, sa pag-progress sa story, makita nato nga nasa gibuhat. Atong tanawon sa verse 16, ningon siya nga, ano man to? Okay, verse 16. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. Verse 17. And when he came to himself, nakabatikot siya. He said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Una, nakamatikot siya sa mga baboy. May pang baboy na ay nakaon. Ikaduha, nakabantay siya. Nga pati ilang mga sulugoon na ay makaon, siya wala. Men? So, gikan sa, makita nato mga kaigsunan sa parable, nga gikan sa iyang garbo, adunay pagpa-ubos. Humility. Nga naman, ato makita sa pinakauna, naggasto siya. Nagod siya kwarta. Kung ikaw, magasto ka, o kwarta, kung pagkaon nasgutan, dito dyan ka sa mga mahalon. Men? Ingon, iya kung gihurot. It-ulyukan goroto siya. No? Nag-it-ulyukan goroto siya ba? Nagsangyup goroto siya. Nababay, sangyup sa una. Mga mahalon, iyang gipangpalit goro, nagkaon siya, mga garbuso, restaurant pa kaha. No? Kung napa lang siya sa atong panahon karon, Jollibee, dyan na. Men? Pero pag-abot niya, sa kahimtang niya, pag human siyang gipangbuhat, ningkaon sa og pasaw. Tanawa unsa ka ubos iyang giadtuan, no? Sa ingon pa lang sa Bible, pride goeth before destruction and an haughty spirit to fall. Nahagbong siya. Amen? Inana kapait ang kinabuhi sa Kristohanon kung garbuso. Amen? Ug atong tan-awon sa verse 19, sige ingon, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Gikan sa anak. Kung anak ka, nindot kay na, kay imong papa, kung kwartahan imong papa, ikaw may mo, sunod anak, ikaw may maka ginansa anak. Pero, ang iyang giuna-una na, paghuman sa tanan nitabo, mahimo na lang sa sulugoon. Kung saan man ang sulugoon, bayaran ra ka. Usahay gani sa ilang panahon, wala may bayad ang sulugoon. Sugoon rin ka. Luwi kay ka kung may makasulugoon. Pero siguro kani, buotan man ang papa, siguro napanibayan ng sulugoon. Pero grabe na nakaubos mga kaigsunan. Gikan ka sa anak, magpahimo kag sulugoon. Unsa ba niyo mahuna-unan kung magpasulugoon ko ni pastor, magpahimo na lang kung may di pastor, di ba? Lain kayo, no? Men? Murata ba og nahimong Kristohanon na, murata Kristohanon, mahimo na lang wala para sa Ginoo. Mura ginana. Mura kang ningbalik sa kalibutan. Amen? Muna ang iyang na-realize sa prodigal son. Ingon siya dire sa verse 20 to 24. Verses 20 to 24. And he arose and came to his father. Niyato siya balik silang balay.
But when he was yet a great way off, his father saw him, nakitaan siya sa iyang papa, and had compassion, naluoy iyang papa, and ran, ang iyang papa pa ni dool, and fell on his neck and kissed him. So ning-greet iyang papa. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat, and be merry. Makita na mo mga kaigsunan nga, ang iyang papa, bisan pag kahibaw siya, nga dako ang sala nga himo siyang anak. Bisan kahibaw siya nga, luoy nagyutanaw niyang anak. Wala gyud kaon, siguro nagdiwang na kay ito. Wala na masuot. Pero awa mga kaigsunan ang papa ba? Atong hiulagway ni kang sa Ginoo. Maluyon ang Ginoo. Men? Makita na ito ba? Kung atong ihulagway, atong kagalingon sa prodigal son, grabe kabutan ang Ginoo. Puno siya kaluoy, puno siya grasya. Kaya kung sa giingon sa Bible sa mga tao, sa mga Kristohanon nga magpaubos, James 4:10, Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Men? Kung ang garbo, paubos imong padulungan. Kung magpaubos ka, dira po ka isa ka sa Ginoo. Mga kaigsunan, kung natay garbo sa atong kasing-kasing, paubos ta. Men? Himuon natong initiative ba nga kung makabantay ta, para sa prodigal son ba, nakabantay siya nga na siya garbo, nakabantay siya nga nakasala siya. So kita, nakabantay ta, natay sala, paubos ta. Ngayog pasaylo sa Ginoo. Men? Munang giingon niya diri mga kaigsunan, gikan sa garbo nahimong humility. Okay. Muna siya ang nahitabo sa prodigal son. What about iyang pagka-ignorante? Iyang ignorance turn to repentance or realization. Sa verse 17, ingon siya, when he came to himself, nakamatikod na siya, How many hired servants of my fathers have bread enough to spare, and I perish with hunger? Maabot sa atong time mga kaigsunan, kung puno garbo atong kasing-kasing nga makabantay ra ba ta? Nya usahay pag makabantay ta, wala na. Layo na kay ta gilagputan. Luoy na kay atong kahimtang. Sa karon pa lang kaigsunan, mo man yung pulos sa Ginoo. Magpamata sa ato So kung natay garbo sa atong kasing-kasing, kung natay nabuhat, nga dili angay buhaton sa tubangan sa Ginoo, magmatno na tayo mga kaigsunan. Men? Para sa prodigal son ba, na-realize niya yung sayop. Huwag nigdoor siya balik sa iyahang amahan. Yung sa verse 18, I will arise and go to my father. O siya nagduha-duha na yun. And will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Muna yung repentance mga kaigsunan. Nakahibaw siya nga nasa sala. Mangayo siya o pasaylo sa iyang amahan tungod sa iyang sala. Yung na po sa verse 21, pagkakita nila, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Nagpaubos siya o nangayog pasaylo. Mga kaigsunan, lisod mangayog pasaylo. Tinood na. No? Samot na sa atong mga kaaway. Lisod mag-iyon pasaylo. Sorry duhara na ka silabol. Sorry. Pero usahay, lisod sa litokon. Murag ngilingig sa paminaw, amin kag sorry. Men? Pero mga kaigsunan, importante nga mangayog pasaylo sa Ginoo. Unsaon sa Ginoo pagpasaylo sa imo kung ikaw dili makapangayog pasaylo. Men? So, sama sa prodigal son na siya repentance. O kaning nga story mga kaigsunan, kaning parable, ang main po na nga topic is about repentance. Kaya si Jesus, libak, kung sa mga, ibantayan siya sa mga Pariseo. Ningon ang mga Pariseo nga, kaning siya ba, nga may tawag siya siya, kaglingon o Ginoo nga, muduol man siya o makikuban sa mga makasala. Kung sa ingon ni Jesus, malipay man ang kalangitan kung naay ngayog pasaylo. Men? Kung naay mag-repent sa ilang mga kasalanan. So I hope pinanit ang mga kaigsuunan. Kung naa kay mga kasalanan ang gitago dira mga itag pasaylo, dili man kailangan nga may balaan sa tanan imong sala.
ayaw na hulab ni mga kaigsuonan nga may balag pa sa uban imong sala. Lihok na dayon. Amen. Okay, so muna ang prodigal son mga kaigsuonan na si garbo, ignorante, pero samtang ay pagka-realize niya sa iyang sayop, nangayo siya pasaylo o nagpaubos. I hope pinanit ang mga kaigsuonan. Amen? Okay, muna ang isa sa type sa Kristohanon. So kung naa pa lang kadapit sa garbo o pagka-ignorante, no, dire na ta sa next episode nimo nga mga nagpasaylo o magpaubos. Amen? Dire ta sa isa ka matang sa Kristohanon, kaning isa nga igsuon. No, pero dili nindot ta guys gut ani ba? Usahay pag mag-story sa prodigal son na taman. Atong tan-awon unsa ni nga matang ang isa ka igsuon. Okay. Sa story wala kay tay mabasahan sa pinakauna about sa igsuon. Ato na nahibal-an, nagpabili na siya sa balay. No, nagtabang guro siya papagtrabaho. Siya guro ang pinakabuutang nga anak. Kung atong basahon sa pinakauna, dili ta sa mga iwit nga verses. Okay. Verse 28, ningon siya nga, dito sa 25. Now his elder son was in the field, gikan siya uma. So nagtrabaho jud ay, butan jud guro ni nga anak kan trabaho gud. And as he came and drew nigh to the house, nakadungog siya o kalipay. Na isayaw, na music, o iyang gitawag iyang servants and asked what these things meant. O gingnan siya sa silang sulugoon nga ning balik na imong igsuon. And thy father hath killed the fatted calf. So kibali nag-enjoy na sila, nag-celebrate sila, nalipay sila kaya naanay ning balik. Okay, awa ang iyang reply. Verse 28. Nasuko siya. And he was angry and would not go in. Dili siya apil silang kalipay, di siya musayaw, di siya mukanta kaya nasuko siya. Therefore came his father out. Giduol siya sa iyang papa. Okay. Ang kanina yung older brother, pinakauna na ako nabantayan sa iya, self-righteous. What do you mean by self-righteous? Mo ni ang mga tao nga na sila attitude nga ilang kaugalingong tinuuhan, ilang kaugalingong mga binuhatan, mas labaw pa sa isa. Inani dayang isa kay igsuon. Inani dayang isa Christian. Mo ni sila nga Christian nga naa-permit sa simbahan, gamay ray absent kibalik, pero mas labaw pa sa backsliders. Amen? Muna sila ang mga Kristohanon nga hilig magtapik sa lain nga Kristohanon nga wala sa simbahan. Amen? Ning balik ko niya igsoon. Ang sa siya, nalipay, wala, nasuko siya. Ibali, kung atong ihulang pa sa ato ba, na i-backslider ning abot, nasuko ka. Kaya ning balik siya. Ano na naman po na sa diri? Kapila naman na niyang buros. Balik niya po diri. Wasa na ulang. Makaigsunan, dili na nindot nga batasan. As a Christian, dili. No? Abi na to buutan kayo yung older brother. No? Abi na to buutan kayo siya kayo. Tabang ko siya sa balay. Pero, pagkabantay niya, manibalik na yung igsuon, wala siya nalipay. Men? Ayok, dili tayo na rin mga kaigsuonan. Wala na ba simbahan nga wala backsliders? Di ka makakitaan na nga every Sunday, every Wednesday, full attendance. Wala. Naadjud na'y mga kaigsuonan nga nagkabugnaw. Amen? So kung inani ka, mga kaigsuonan dili, magmatngon na ta mga kaigsuonan. Okay raman goro, matapikan na itong lain ang Kristohanon, pero ang puan na ito. Ibaw ka, sister, nga atong igsuon ba? No? Nagkabugnaw na siya sa Ginoo. Atong bisitahon, ana ba? Atong ampuan, iapin nato sa prayer request. Nga, di man inana. No? Nga nung permi na lang man nga. Naon sa man to siya, may. No? Ang isa po, lagi. Maraming mga reporter. No? Nindot kayo, kusog kayo, kung kamoy pa, kung mamatay na yung gilibak ba, kung kamoy pa, story of his life, her life, mas nakasayot na mo. Mga hilig kayo manghimantay. Dili tayo na ni mga kaigsuonan. Okay. Kaning isa ka igsuon, suko siya. Kaning balik ang iyahang igsuon.
Okay. Kaduha, dili lang self-righteous, feel nila nga mas lamang sila sa isa sa ilang tinuuhan. Ikaduha, scorekeepers. Sa mga scorekeepers, sa dula pa, muna sila ang magmarka pilang score. Pero kung may relasyon o sa lain nga pamaagi, muna sila ang hilig mangwinta. Okay, sila tayo kailani. Hilig mangwinta. Saan sa nga paagi? Okay, tanawan na to. Verse 29. Checking on. And he answering said to his father, Lo, ningon siya, murag iba siya nagbagot-bot. This many years do I serve thee. Sa daghan daw nga mga tuig, nagalagad siya sa iyang amahan. Neither transgress I at any time thy commandment. Wala daw siya ning supak sa iyang mga sugo. And yet thou never gavest me a kid. Yun siya nga, ako lagi, nga sige mong trabaho, nara ko permi, wala ko ning lakaw, wa mangay ko ning mag-ihawan o kanang gamay nga hayop, bata nga hayop. Kanina ba nga akong igsuon nga nakasala pa, layas pa, dagan pa na gikuha pa yung kabtangan. Pag abot imo pa yung giihawan og tambo nga baka. Nagminta siya. Men, that I might make merry with my friends. Ningon siya nga anong wa daw ko nimo giihawan para maglibay-libay po ko sa mga amigo. Sa amigo pa jud. Dili sa pamilya yang ingon. Sa amigo. But as soon as this thy son was come, yun siya pag-abot sa imong isa ka anak, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. Okay? Sumuni ang mga Kristohanon nga mangwenta, mga siluso, silusa. Okay? So naiuban nga pag ba jud na pag naibaksiders ato jud i-encourage, di ba? Kibali bro atong i-welcome jud ba para ma-feel nila nga okay ra ni siya dire wa dai sila nangasukop sa ako murag ina ba pero kanay sila nang magkristohanon murag muy muangal murag sila ang gusto nila nga ayun na siya pabalikan dire kami kani nga nagtaro na mi dire di ba giampo kami giampo mo oy gusto mo ibutang mo sa backsliders napamod sa simbahan gusto jud mo mabutang inyong pangalan sa prayer request ibutang na to hamang ka protection saman makasakyanan ka pwede man na nganong masuya man ka giampuan na imong sister nga giampuan gani na kay para mo balik men nana ba ang kalain sa batasan na ning isa ka igsuon nga although ning tabang man siya atong ihatag sa iya ning tabang siya buutan siya pero pag abot na sa lain nga tao buro na sa maglagot no? But if na ay backslider na pagbalik niya gi-bless din siya sa Ginoo basig apil po kaaning Kristohanon nga siluso so gi-bless mo lagi na siya sa Ginoo nga nakasalak mo na siya kaya na nga yung magpasaylo masig ikaw na nakasimbahan perme simba lagi ka pero pag naisala sugay mo tago. Kailangan pag-detective para mabantayan. Dagay tinaguan. Makaigsuunan. Dili pasabot kay daghan kay gibuhat para sa Ginoo. Di na ka makasala. Makasala biya kaya punta. Makaigsuunan. Amen? Dapat dili tayo nani. So na ako'y post nakita. Palihog ko. Makita. Hindi man siya maklaro no, pero ako ipakita sa inyo niya ang say text. So nalay mo buo lang anak nga text ang gustong kuan. So ang main niya nga topic niyon siya dira makaigsunan nga do not be the reason someone doesn't want to go to church. Bisaya, ayaw daw sama na. Ayaw daw mahimong di daw ka dapat mahimong rason nga naay taong dili gusto mo adto simbahan. Kaya itong basahon, nung sila man siyang post, ganan ko ani, nasa'y message kung imo yung sabton. Okay, na siya nga, don't be the reason someone mistakes God for a clenched fist. Kaya bang kinumo? Close.
instead of an open hand. Ayaw daw, di daw dapat kang himong rason nga ang una-una sa mga tao ba na ang Ginoo dili siya mudawat ug sama nila mga makasasala, sama nato nga makasasala. Amen? Napay sunod atana. Okay, mone. Okay. Kusog dali ra kayo makahisgot og kinabuhi sa tao ug iyang binuhatan. Pero mone ang kapait. You don't know, wa ka kahibaw, what it took for them to come. How they practiced their smile, held their breath through the door, felt every stare like a bruise, sunod, and still walked in, hoping that maybe, just maybe, this place would feel like home. Kasi pasabot niya, wa kahibaw sa gibati sa usa ka tawo nga bisan pag daghanay nahitabo sa iya, wa ka kahibaw unsa ang gibati niya nga bisag mosulod lang siya sa purtahan, singto na yang ilok kay maguna-una siya sa gipangingon sa ubang tao. Sa usa ka Kristohanon nga permi magsimba, amen, mabala ka siya, no? Pero musulod gihapon, maglaom siya nga untana Ginoo tabangi, untana dawaton gihapon ko nila. Amen? Mura siya prodigal son. Amen? Ning balik siya sa ilang balay. Bahala na lang, sunugoon siya, untana dawaton gihapon siya sa iyang pamilya. Makauban lang gihapon siya sa iyang pamilya. Amen? Kung ikaw ang igsuon, kung ikaw na ang Kristohanon, dawatay mo isa ka igsuon. Amen. Amen? Dili pasabot nga mas dako iyang sala na himo kisa sa imo na nakay katungod para hisgutan siya or daoton siya. Amen? Makasasala ba tanan? Gamay or dako imong sala, sala gihapon. Amen? Ug kanitan mga kaigsunan, grasya lang sa Ginoo ang makatabang sa ato. Amen? So, untana, mga kaigsuonan, baliho, kundili ampuan, nga dili ta, mga tao, mga Kristohanon, nga maoy dahilan, moy rason, nga nung ang atong mga kaigsuonan nga nagkabugnaw, dili na mamalik. Amen? Atong paningkamutan, nga mahimutang igsuon sa pagtuo nga mo encourage, mang-invite para mobalik sila sa Ginoo. Mga kaigsuonan ang ilang kinahanglan, kaya ang Ginoo ra pud biya nya asa man sila makita og tarong tinuod nga Ginoo, kun dili makadungog sila sa pulong sa Ginoo. So nganong ato man silang pahawaon, dapat gani ato silang pa-encourage diri sa atubangan para mawalihan sila. Amen? Dili ikaw ang moingon kung silang buhaton ang Ginoo. Nga nara sa pulong sa Ginoo ang makapaayo sa ila. Amen? So we should be the ones to encourage and motivate others to be faithful in serving or to help them find their way back to God. Amen? So untana, mga kaigsuonan, dili ta maparihas sa isa ka igsuon nga buotan man sa pinakauna, pero naapoy kitagong nga lain nga batasan. Amen? So sa tinud na kinabuhi mga kaigsuonan, adyo mga Kristohanon nga sama sa prodigal son, nga garbuso, ignorante, naman jud guroy panahon sa itong kinabuhi ngayon nanita. Amen? O nagpalayo sa Ginoo or magkabugnaw man kahata, palayo ka limot, mga kaigsuonan nga na-permi ang Ginoo. Okay, amen? Or basik, isa po ka sa mga Kristohanon nga parehas sa magulang, no? Tao, Kristohanon nga permi makita sa simbahan, permi mag-uban-uban, no? Faithful kintahay, pero naapoy mga sala parehas sa isa. Amen? Remember nga ang Ginoo, atong Amahan sa langit, siya ra ang naay
gahom nga makapasaylo o makalimot sa atong mga sala. Ang atong muhaton mga kaigsuonan, ikaw maning prodigal son, ikaw maning kinamagulangan, mga tagpasaylo. Amen? Ako una to atong mga kasalanan. Pareha sa gibuhat sa prodigal son. Nakamatikod siya, nangayo siya pasaylo, nagpaubos siya sa Ginoo. And He is always ready and waiting for you to confess your sins and come near to Him. Amen? Mga kaigsuonan, walay perfecto nga Kristohanon. Kita tanan ay sala. Bisag si Pastor Jinky, Pastor Loyloy, tanan-tanan Pastor, si Ma'am Dorin, ako nga anak ni Pastor Samot, Badlongon, daghay sala. Kita tanan mga membro na ay mga sala. Pero, pwede jud kay tamuduol sa Ginoo. Amen? Prodigal son ka, duol balik sa Ginoo. Ikaw ang kinamagulangan, pangayag pasaylo. Amen? Ay kalimot mga kaigsuonan, nag-iingon niya sa Bible nga, He will never leave thee nor forsake thee. So kung unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi, kung unsa man kang namatang ng Kristohanon, kung wala ka ni na duha, sunod. Makawali kong pangitaan ako ni Part 2. Part 2. Ito. Nakaigsuonan. Ang akong punto ba? Kita makasala man, no? Sama sa prodigal son or sa kinamagulangan. Pero I hope ba na sa atong kasing-kasing ang magpaubos, mga ipasaylo sa Ginoo og mobalik. Amen? Mobalik sa pagpangalagad sa Ginoo if ever nga mabutos time nga magkabugna. I hope natay nakakatunan karong hapuna, magambot ta. Lord, salamat sa mga nakahaponon. Salamat Lord sa blessings sing hati kanamo, pinagi sing pulong kadto mag-bless kanamo. Masama Lord sa duha ka matang sa Kristohanon sa among nabasa Lord sa Luke chapter 15. Makakita may may initiative Lord nga mga ipasaylo og paubos Lord o magpadayon Lord sa papangalagad sa imo. In Jesus name we pray. Amen. Koy balik.